blessed evening to each and everyone. Once again, welcome po dito sa Moments with God. Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo at sa ating Panginoon sapagkat patuloy po kayong nariyan na sumusuporta, nanonood at dumirinig ng mga salita ng ating Panginoon. At nawa po sa mga oras na ito ay minsan pa ang pagpapala ng Diyos ay muli nating matanggap sa pamamagitan ng ating pagbubulay at pag-aaral ng kanyang mga salita. And this week, our theme is about confidence. At ang aking pong ipaglilingkod sa inyo ay ang topic na confidence in God during greatest trials. Purihin ang ating Panginoon. Having confidence in God is something most Christians struggle with. Even though we are aware of His great love for us, we find it hard to apply the knowledge during the trials of life. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay isang bagay na waring pakikipagpunyagi ng mga Kristiyano, karamihan sa atin. Kahit na may kamalayan tayo na ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hayag at nariyan, ngunit nahihirapan tayo minsang ilapat ang kaalamang ito, ang kumpiyansang ito sa panahon na tayo ay nasa mga pagsubok. During those crisis times, doubt starts to creep in. The more passionately we pray, the more we wonder whether God is listening. We start to panic when things don't improve immediately. Kadalasan ito po ang mas nagiging damdamin ng marami sa atin sa panahon ng krisis. Mas mabilis tayong pinangungunahan ng ating mga pag-aalinlangan kaysa po tayo ay magkaroon ng lubos na pagtitiwala o confidence sa ating Panginoon. But if we ignore these feelings of uncertainty and go with what know to be true, we can be more confident in God. We can be sure He is on our side, listening to our prayers, helping us in all our needs, and most of all, during our trials. Purihin ang ating Panginoon. Ngunit kung hindi natin papansinin ang mga ganitong damdamin ng walang katiyakan, ng kawalan ng pagtitiwala at kumpiyansa, at tunguhin ang alam nating totoo, maaari tayong mas maging kumpiyansa sa Diyos. At matitiyak natin na tayo na nasa Kanyang tabi, na nakikinig sa ating mga panalangin at tumutulong sa atin, lalo na sa ating mga pangangailangan at sa panahon ng ating mga pagsubok. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, nariyan ang Diyos na handang sumaklolo, handang tumulong sa atin sa panahon ng ating mga pagsubok, sa panahon ng ating mga kahirapan. Sinasabi sa aklat ng awit sa 46, ang talata ay sa 1 hanggang 3. Ganito ang wika, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan, humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. Purihin ang Panginoon. To have confidence is to have belief that you can rely on to someone or to something. We trust to those in whom we have confidence. Ang magkaroon ng kumpiyansa ay ang pagkakaroon ng paniniwala na maari kang umasa sa isang tao o sa anumang bagay. Nagtitiwala tayo sa ating mga pinagkakatiwalaan. The world will tell you to have confidence in yourself and your ability to accomplish your goals and realize your dreams. Rich people are often confident in their wealth.
The powerful are often confident in their strength and position, even though they have all this because of their self-confidence. But the truth is they still end up failure. The worldly wise are confident in their wisdom. Is this what Christians are called to do? Are we called to believe in the world's gospel of self-confidence? No. The source of Christian confidence is not in himself or herself, but in God Himself, especially during our greatest trials. Purihin ang ating Panginoon. Let us be more confident in God. Let us learn to trust God during our trials, during our greatest hardships in time. Purihin ang ating Panginoon. How to be more confident in God during your greatest trials. First, be confident in God's rescue. Sinasabi ng salita ng Panginoon sa Hebrew chapter 13 in verse 6 sa Amplified Version. So we take comfort and are encouraged and confidently say, "The Lord is my helper in time of need. I will not be afraid. What will man do to me?" No believer gets through life without being rescued by God. Rescued so miraculously, only your Heavenly Father could have done it. Walang sino man sa ating mga mananampalataya sa Panginoon ang hindi nakaranas ng pagliligtas at tulong ng Diyos. At alam po natin, tanging sa ating Ama lamang sa langit ang may kakayanang gumawa at tumulong at sumaklolo sa atin, lalo na sa ating mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. Whether it was being healed of illness, getting a job just when you needed it, or getting pulled out of a financial mess, you can point to times in your life when God answered your prayers. Kaya maaring sa panahon na tayo nga ay nasa mga karamdaman, pagkakasakit, no, ating nararanasan, nandyan ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Andyan ang Diyos na humihipo sa atin at tumutulong sa atin sa panahon ng ating mga pisikal na pangangatawan ay nasa mga panghihina. Maaring sa panahon na tayo ay walang kabuhayan, maaring iba sa atin nga, lalo na sa panahong ito ay walang hanap buhay. Pero tayo ay may kumpiyansa sa Panginoon na ang tulong ng Diyos ay kayang ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maaring financially, no, broke tayo, wala tayo, sala tayo, at tayo talaga ay naroon sa matinding kahirapan. Pero lagi nating alalahanin at tandaan, kung tayo ay may tiwala sa magagawa at tulong ng Diyos, makatitiyak tayo na ito ang ating mararanasan dahil ito ang sinabi ng Diyos sa aklat ng mga awit sa 91 sa verse 14 to 15. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Purihin ang ating Panginoon. Napakagandang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na ang wika ng Panginoon kung tayo lamang ay magtatapat at kikilalanin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Lalo na sa tuwing tayo ay naroon sa mga pangangailangan at pagsubok, gaya ng kanyang sinabi, nandyan siya, handa niya tayong saklolohan, handa niya tayong tulungan, handa niya tayong iligtas. Purihin ang ating Panginoon. Ang iba maari sa atin, ang una nating tinatakbuhan ay hindi ang Diyos. No? Maaring yung iba sa atin, sa tao, tumatakbo.
Maaring yung iba ay nakasandig at nakasalalay sa kung ano ang meron sila gaya ng pera o ng mga bagay na material. Pero mga kapatid, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay hindi sa kanino man at hindi sa anumang bagay. Sapagkat mas madalas ang tao, we oftentimes rely to others' help, to other people's help. Mas nagre-rely tayo sa pera, no? Na como ang tao ay may pera, parang ito na ang kasagutan ng lahat ng kanyang pangangailangan at ng lahat ng kanyang pinagdaraan ng pagsubok. Pero gaya po ng sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Jeremias, sa Siyam ang talatay 23 hanggang 24, hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niyang ako ang Panginoong mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo, dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya kung ang tao po ay mas nagtitiwala sa kanyang sarili, sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling karunungan, maaring sa ibang bagay, sa pera o anumang kakayanan ng isang tao, sabi ng Panginoon, hindi dapat mong ipagmalaki na dahil diyan ay magagawa mong iligtas ang iyong sarili. Magagawa mong masolusyonan ang lahat ng pagsubok sa iyong buhay. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, mas kailangan o mas nararapat mong ipagmalaki na kilala natin ang Diyos at nauunawaan natin ang katotohanan na kung merong mang dapat tayong higit na pagtiwalaan ay walang iba kundi ang Diyos na tunay at tapat na nagmamahal at umiibig sa bawat isa sa atin. At yan ang wika ng ating Panginoon. At sinasabi pa nga ng salita ng Diyos ay ang wika dito sa aklat ng Filipos sa 2 ang talatay 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. Kung ang ating kumpiyansa ay nasa ating Diyos, nasa ating Panginoon, ang kanyang pagliligtas ay mangyayari at ito'y magiging malaking kaluwagan, malaking kagaanan, malaking kaginhawahan sa ating mga buhay. Ang ating kumpiyansa sa Diyos, ito ang nag-aakay sa Kanya, na tayo ay lalo niyang ipagmalasakit sa ating mga pangangailangan, lalo na sa ating mga pagsubok, sa ating mga kahirapan, upang tayo po ay lalong mapabuti sa ating kalagayan. At ito ang nagdadala sa atin upang lalo tayong manatili at maging mapagpasalamat sa Panginoon. To God be the glory. Kaya ang kumpiyansa natin sa Diyos na Siya ay handang tumulong, sumagip sa atin sa panahon ng ating mga pagsubok at kahirapan, ay lagi nating ipahayag sa Panginoon. Kaya kung meron man talagang pwede tayong mapagkatiwalaan, walang iba kundi ang Diyos na makatitiyak kang ang Panginoon ay handa na tugunan ang lahat ng ating pangangailangan at lalo't higit ang ating mga pagsubok at kalagayan sa buhay na ito. Pangalawa, how to be more confident in God during our greatest trials. Confidence in God's faithfulness. Yan ang pangalawa. Second is confidence in God's faithfulness. Kaya ng kanyang wika sa 1 Corinthians sa chapter 10 verse 12 to 13. Therefore, let anyone who thinks that he stands
take heed lest he fall. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. To God be the glory, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, na kung tayo man ay dumarating nga sa ating mga may higpit na pagsubok sa buhay, ang sabi ng banal na kasulatan, Diyos ang gagawa ng paraan upang tayo ay ipagtagumpay sa mga bagay na ito. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na ating kinikilala, ang Diyos na ating nilalapitan, ay Diyos na tapat. Gaya pa ng sinasabi sa aklat ng 1 Thessalonians 5 verse 23 to 24, Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of your Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. He will surely do it. Purihin ang Panginoon. Sometimes, God's help is confusing right at the moment. Minsan, maaring nag-aalinlangan tayo. No? Sa sandaling tayo nga ay nasa mga pagsubok natin. Pero sabi, it may even seem like the opposite of what you wanted. But over time, His mercy becomes clear. Do not doubt God. Instead, be more confident in His faithfulness, in His words, and in His promises. To God be the glory. Dahil wika ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi gaya ng tao na maaring magsinungaling, na maaring magbago ng kanyang mga pagpapasya. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon sa Book of Numbers, in chapter 23, in verse 19, God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. He has said, and He will not do it, or He has spoken, and will He not fulfill it. Sa sanlibutan, maraming mga bagay na nagdadala sa atin ng katakutan, pag-aalinlangan. Pero gaya po ng pangako ng Diyos, ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang pagpapasya. Kapag ito ay kanya nang sinabi at kanya nang sinalita, ito ay kanyang gagawin. Gaya pa po ng sinasabi ng salita ng Panginoon na sa panahon tayo ay nasa mga pagsubok, ang Diyos ay tapat na kaya niya tayong iligtas. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Sabi dito sa Deuteronomy 31 in verse 8, It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, sa Diyos, makakaasa tayo na ang Diyos, sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya, nariyan siyang lagi. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin, sapagkat alam ng Diyos na kung merong mang tunay at tapat na makatutulong sa atin, walang iba kundi siya. Gaya po ng sinasabi sa aklat ng Mateo sa 11 ang talatay 28 hanggang sa 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Purihin ang ating Panginoon, gaya ng paanyaya ng Diyos. Sa panahon ng ating mahigpit na pagsubok na pinagdaraanan sa ating mga buhay, nariyan lamang ang Diyos na nag-aanyaya sa atin
para tayo po ay lumapit sa Kanya. Na ang wika ng Panginoon, alam ng Diyos ang ating kalagayan. Kaya nga po mga kapatid, mga kaibigan, kapag may pagsubok, mas mahirap kung sa tao tayo tatawag, sa tao tayo lalapit. Bakit? Ang tao ay puno ng kabigatan din sa buhay. Ang ibang tao na maari nating nilalapitan ay pagal din sa buhay. May mga pagsubok din na pinagdaraanan sa buhay. Baka nga po, mas mahigpit pa ang pagsubok na kanilang pinagdaraanan. What else? Why we need to be more confident in God's faithfulness? God transforms lives all the time. His supernatural power can bring healing and hope. Yan po ay sabi ng salita ng Panginoon in Revelation chapter 21 in verse 5. He who sits on the throne said, "Behold, I am making all things new," he said. "Right, for these words of God are faithful and true." Purihin ang Panginoon. Kaya palang magbago ng Diyos ng ating mga kalagayan. Maaring tayo po ngayon ay nasa mga pagsubok, pero may panahon na mararanasan natin ang pagtatagumpay ng ating Panginoon. May kasabihan nga sa lupa, ang buhay daw ay parang gulong ng palad. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero tayo nagagalak sa Panginoon sapagkat anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating maging kalagayan, kaya ng Diyos na baguhin ang lahat sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon, kaya sabi niya sa Tagalog, at sinabi ng nakaupo sa trono, "Binabago ko ngayon ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo, ito ay maaasahan." Purihin ang ating Panginoon. Sabi pa sa aklat ng Isaiah sa 43 in verse 19, "For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland." Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kaya ng Diyos gumawa ng lahat ng bagay. Mahirap man ito na maaring pinagdaraanan ng isang tao sa kanyang buhay. Maaring minsan naiisip natin parang wala ng solusyon. Wala ng maaring katugunan sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Pero ang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, He can make do anything for us. Kaya niyang gawing baguhin anuman ang ating takbo ng buhay. Maaring tayo ngayon ay nasa ilang, no? Kaya ng Diyos na mag-create ng ilog, no? ng tubig para lamang tayo ay matugunan sa ganong kalagayan. Purihin ang ating Panginoon. Sabi pa sa Isaiah 57 verse 10, "You were tired out by the length of your road, yet you did not say, 'It is hopeless.' You found renewed strength, therefore you did not faint." Ikaw ay napagod sa kahabaan ng iyong lakad, gayon may hindi mo sinabi, walang kabuluhan. Ikaw ay nakasumpong at ng kabuhayan ng iyong lakas, kaya't hindi ka nanganlupaypay. Purihin ang ating Panginoon. Maaring mas marami ang hirap na ating pinagdaraanan, pero salamat, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na maaring lapitan ng tao, ay Diyos na tapat at makapangyarihan. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, sa Diyos makakasumpong tayo ng kalakasan, makakasumpong tayo ng kabuhayan, makakasumpong tayo ng kapangyarihan at hindi tayo manglulupaypay. Sabi pa sa Isaiah 40 in verse 29, He gives strength to the weary, and to him who lacks might, He increases power. Purihin ang Panginoon. Kaya nga sa taong may pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang kumpiyansa ay sa Diyos, dahil ang Diyos ay tapat.
Mga kaibigan, mga kapatid, anumang pagsubok, gaano man kahigpit yan, gaano man kalaki yan, kahit ngayon sa panahon nating ito, marami sa atin maaring hindi na natin maunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. At minsan naiisip na nga natin na parang wala ng solusyon. Pero manampalataya tayo, ang Diyos ay tapat. Makakaasa tayo na kung tayo lamang ay magkaroon ng kumpiyansa sa Kanyang magagawa sa atin, hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang Panginoon. And third, how to become more confident in God during our greatest trials. Be confident in God's love. Purihin ang Panginoon, ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos. God's love is the most important. And why is God's love important? In loving God, we learn to trust God to be the Lord of our lives. If you love me, sabi ng salita ng Panginoon sa John 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kaya pag tayo pala ay may kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos, ito'y isang bagay na makakaasa tayo. Yung pinakamahalaga sa buhay natin ay maari nating maranasan mula sa pag-ibig ng ating Panginoon na tayo po ay matutong magtiwala sa magagawa ng Diyos. In loving God, we learn to give our problems to God and to live a life of peace and joy. To God be the glory. In Romans 15, verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, through the experience of your faith. By the power of the Holy Spirit, you will abound in hope and overflow with confidence in His promises. Purihin ang ating Panginoon. Kaya pag tayo may kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos, makakaasa tayo na ang lahat ng bagay ay ating mapagtatagumpayan. Ang pag-asa natin na tayo ay lubusin ng Diyos sa ating kagalakan at ng Kanyang kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang sabi pa ng salita ng Panginoon, there is no fear in love, but perfect love casts our fear. Yan po ay binanggit sa 1 John sa chapter 4 verse 18. Remember, God is love. Since He is eternal, His love is not subject to change or circumstance. Human love is not this way. Human love is fickle and circumstantial. Ang pag-ibig ng tao ay nagbabago o binabago minsan ng mga sitwasyon at pangyayari. Katulad na naririnig natin, maraming mga mag-asawa noon ay nagsumpaan at nangakong iibigin ang isa't isa. Pero nang dumating ang mga pagsubok, kahirapan sa buhay nila bilang mag-asawa, ay nauuwi minsan sa hiwalayan. Kaya may mga divorce. At usually, ang nagiging statement ng mga nag-divorce, ang sinasabi nila, hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya iniibig. Wala na akong pag-ibig sa kanya. Yan ang kadalasang sinasabi ng mga taong nagdi-divorce na dating nagmahalan pero nauwi sa paghihiwalay, bunga ng wala ng pag-ibig sa kanila. Kaya ang tao ay human love is fickle and circumstantial, but God's love is not that way. He is love. God's love is not circumstantial. He is sovereign over all circumstances. He is sovereign over time and transcends time. We look into the future and everything is dark. God looks into the future and everything is bright, known, controlled, purposed, and determined toward an ultimate end of our eternal salvation and His glory. When God says He loves you, it is a kind of love so different from our love. It is perfect love. It is a complete love. It is love in its fullness and divine perfection.
Purihin ang ating Panginoon. Maaring sa ating mga paningin, sa ating mga puso, ang lagi nating nakikita ay ang mga bagay na madilim sa tuwing tayo ay nasa mga pagsubok. Pero sa Diyos, ang kanyang laging nakikita ay ang mga bagay na magaganda, ang mga bagay na mabubuti. Purihin ang Panginoon at naroon lagi nang ang Diyos ay tapat na umibig sa bawat isa sa atin. And the ultimate proof of God's love was the sacrifice of His only Son to free people from sin. Kahit ito po ay nangyari na 2,000 years ago, marami nang nagdaang panahon na ang Diyos ay napako, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, bunga ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngunit hindi natin maaring matanggihan. We can have the unshakable confidence in God today because He never changes. He was and always will be faithful. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kahit dumaan na ito ng maraming panahon, ang Diyos hindi nagbabago ng kanyang pag-ibig sa atin. Hindi siya magbabago ng kanyang damdamin sa atin, sapagkat ang Diyos ay mananatiling tapat at ang Diyos ay mananatiling pag-ibig. Purihin ang Panginoon. Gaya pa ng sinasabi sa 1 John in chapter 4 verses 9 to 11. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice of our sins. Dear friend, since God so loved us, we also ought to love one another. Purihin ang Panginoon. Walang ibang makagagawa ng ganitong dakilang pag-ibig sa bawat tao, sa bawat isa sa atin, kundi ang Diyos lamang. Kaya nga sinasabi ng salita ng Panginoon sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Purihin ang ating Panginoon. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo ay makakaasa. Mayroon tayong kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat yung pinakamahalaga sa Panginoon, ang pinakamahalaga sa Diyos, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, sinisintang anak, ay naipagkaloob sa atin, lalo na sa atin na mga makasalanan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kahit anuman ang dumating sa atin, mga kapatid, no, anumang pagsubok na maaring nariyan, na laging nakaantabay sa ating mga buhay. Ang sabi ng salita pa ng Panginoon sa Isaiah 54 in verse 10 sa Tagalog, gumuhuman ang mga burol at bundok. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mawawala. Maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoong naawa sa iyo at nagsasabi nito. Purihin ang ating Panginoon. Napakaganda ng pangako ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang ibang sasalita sa atin. Walang ibang maaring makapagpahayag sa atin ng ganitong uri ng pag-ibig. Lalo na po sa panahon ng ating mga pangangailangan, sa panahon ng ating mahigpit na mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mawawala para sa atin. Purihin ang Panginoon dahil ito ay pangako ng Diyos. Kaya kahit anumang dumating sa ating mga buhay, mabuti man ito o masama man, pagsubok, kahirapan,
o maaring kabiguan man, tandaan natin ang pangako ng Panginoon. Tayong mga umiibig sa Kanya, na ang lahat ng bagay na dumating man sa atin, sabi ng salita ng Panginoon, gagawin pa rin ng Diyos ang Kanyang napakagandang hangarin at layunin sa atin na tayo po ay maging mabuti. Purihin ng ating Panginoon no matter what comes into our lives, whether it's good or bad, even if it's our greatest trials, difficulties, and failures, but the Lord has a promise to those who love Him that it all will be well according to His good purpose. Yan ang sabi sa Romans 8 in verse 28. And we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. To God be the glory. Confidence is trust or faith in a person or a thing. Trusting those whom we have confidence, especially God. Problem starts when we place our trust or faith in wrong places. If we trust in other people, we will be disappointed. If we trust in ourselves, we will be more disappointed. If we place our trust in things money can buy, we will also be disappointed. The only lasting confidence comes from placing our trust in God. Purihin ang ating Panginoon. Biblical inspiration. How the Bible builds confidence in God. Every story in the Bible is there for a reason. You will be more confident in God when you reread the accounts of how He stood by His saints in times of need. Alam po ninyo, ang mga istorya sa banal na kasulatan na karanasan ng mga lingkod ng Diyos ay nagpahayag ng buong kumpiyansa, pagtitiwala sa Panginoon. At doon ay naranasan nila ang Diyos ay naroon sa kanilang tabi, naroon sa kanilang panig, na sila ay hindi pinabayaan ng Panginoon, kundi bagkus ipinagtagumpay ng Diyos. At narito ang mga banal na kung saan ay bumuo sa kanilang puso at isipan ng malaking kumpiyansa sa Diyos. God miraculously provided a son for Abraham. He raised Joseph from a slave to prime minister of Egypt. God took the stuttering, faltering Moses and made him the mighty leader of the Jewish nation. When Joshua had to conquer Canaan, God performed miracles to help him to do it. God changed Gideon from a coward to a bold warrior, and He gave a son to the barren Hannah. Jesus Christ's apostles went from trembling fugitives to fearless preachers once they were filled with the Holy Spirit. Jesus converted Paul from a persecutor of Christians to one of the greatest missionaries of all time. In every case, this character were everyday people who prove what trust in God can do. Today, they seem bigger than life, but their successes were entirely due to the grace of God. That grace is available to every Christian. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong panghinaan. Narito ang mga halimbawa sa banal na kasulatan na sa kanilang buhay, naranasan nila ang mga pakikipagbaka, ang mga mahigpit na pagsubok. Pero hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon, kundi bagkus sila'y lalong ipinagtagumpay ng Diyos. At kung ito po ay naranasan ng mga
taong ito na binanggit sa banal na kasulatan, maaring tayo rin sa ating kalagayan, sino man tayo, anuman ang ating sitwasyon sa panahon natin ngayon, tandaan natin, pwede tayong makabuo ng malaking kumpiyansa sa Diyos, na ang Diyos ang siyang ating magiging saklolo, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at kanyang mga pangako. At higit sa lahat, ang kumpiyansa natin na ang Diyos ay tunay na umibig sa bawat isa sa atin. To God be the glory. For our Bible verse, let us read on Romans chapter 8 in verse 28. And we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Purihin ang ating Panginoon. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.